Again, mga kaikin, mga kamahalina, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil wow, as we vlog this, grabe naman talaga ang reception ng ating mga kababayan at mga kahit yung mga mga foreigners na dinadayo ng SB19 katatapos lang ng kanilang Taiwan leg sa kanilang world tour, di ba? Yung ginaganap nilang world tour pagkatapos nga sa Taiwan, masusundan niya sa Canada, sa Dubai, sa Singapore, sa US, etc. na talagang very positive ang pag-welcome sa kanila. At with all due respect, talagang kapalak-palak dapat talaga silang papurihan, palapakan kasi talagang mahal na sila ng mga nationalities worldwide. Ako, bubusina ako sa mga kapwa ko rin, mga kaibigan na humahanga sa Bini. Dahil sabi ko nga, ginawa na nilang battlefield itong ating munting channel na nag-aaway-away sila, lalo pat yung mga iba masyadong toxic na sa pagkukumpara na sabi ko naman, wag na sanang ikumpara, i-appreciate na lang at suportahan. Pero talaga naman para sabihin mas lamang yung isa doon sa isa, hindi rin naman din ako nag-a-agree kasi nga with the things going on with SB19, parang ang hirap naman ng tapatan or pantayan yung mga achievements and accomplishments na nagagawa nila kasi yung impact nila hindi lang sa mga Pinoy audience kundi maging outside, talaga namang kahanga-hanga. Very evident nga dyan yung sa Taiwan na bago pa sila nagkaroon ng show doon, pinag-usapan yung busking. Yung busking yung parang nagpe-perform ka sa isang public place, doon sa isang main station ba, train station ng Taiwan, na talagang pinagkagulan, nag-trending yun. At may mga kaibigan tayo, mga OFW sa Taiwan na nagre-reveal at nagpapatunay. O again, maganda na yung lagi kang may ebidensya, meron kang laging video na pinapakita to prove na talagang hindi lang lip service or yung pralala ang sinasabi natin. Again, with all due respect sa mga ibang group, mga pababaeng mga grupo yan or mga ibang pop group, lalaking grupo na nakikipagbardagulan. Importante lagi dito sa atin kasi yung alam mo yon, bukod sa magandang suporta, yung pinapakita rin nila na totoo pala yung sinasabi ng ganito, totoo pala yung binabalita, hindi lang dahil in-exaggerate ni ganitong network, binalita lang. Kasi ako mismo aamin, ako nasusuya minsan ako sa isang network na halos araw-araw na lang mayroong report kasi hindi natin maiiwasan, yun ang kanilang homeward tuloy. Ano tawag natin doon sa sa quadra. na di ba na nangangalaga sa kanila. So without naming names, wag na lang kasi pangit pakinggan maging masaya na lang tayo. At ito naman binabalita natin with SB19 na bago pa nga yung kanilang Taiwan exposure, naging bahagi sila, nag-perform uli sila sa Hito Music Award. Ito yung pinakasikat na music awards diyan sa Taiwan. At yung sinasabi nilang dahil nga endorser sila ng Acer or brand ambassador sila ng Acer Philippines, na syempre yung Acer may regional offices at may Asia Pacific or even global brand. Syempre trabaho nila mag-endorse ng ganon. At yun na nga naging sila doon, pag naging honorary employee sila doon na sinatawag, at nag-perform nga sila doon sa Hito Award na talaga namang dinayo lahat. At nakasama pa nga nila that time yung Atom Boys Season 2. O, diba? Mga Taiwanese idol yan at kilalang kilala yan doon. Tapos okay, binabasa ko itong isang article na nabasa ko. Yung 2025 Hito Music Awards in Taiwan, the group set the stage ablaze with powerful performances of their hit tracks Damdum Ka at Gento. Tapos, yun na nga, nagkasama nga sila nitong Ozone Boys, whatever. And then, yun na. Sabi nga ng Central News Agency sa Taiwan, the Philippine boy band SB19 brought a special performance showing their nawala ako showing their, ang dami pumapasok, no? Showing their kingly style, which made fans on the scene scream continuously. Ang ganda talaga. Napanood ko yun, nag-viral yun doon sa mga TikTok. So, yung mga sayaw-sayaw nila na ginagaya ng iba't ibang male group at kahit female group
outside the Philippines. That's something. Diba? Tapos yung sinasabi nilang yung Mandarin something, manda pop or something, na pop music din siya na using the Mandarin language, na sinasabi na penetrate na rin. Ang dami pa. Actually, hindi ko na isa-isahin kasi ako hindi ko na rin masyadong ma-recall sa dami ang mga klase ng accomplishments, lalo pat hindi nga major network ang umaalaga din naman sa kanila kasi may sarili na nga silang company na management na nakatutok bilang sa kanilang 5 bilang grupo, kay Stel, kay Pablo, kay Josh, kay Ken, at saka kay Justin, na tinututukan ang bawat kilos, although may mga individual din sila. Ang pinaka kasi sa akin, ang pinaka-significant at pinaka-importanting nakikita ko yung kung paano silang nakikihalubilo at kung paano nilang inaalagaan yung mga supporters at mga fan nila. Ang saya lang, parang hindi nagbago yung mga ugali, napakababait, napakahusay. Kasi nga, di ba, kung ako nga lang, kung hindi lang talaga nagkaroon ng conflict, yung schedule ko ng time na supposedly magiging co-host din ako ng Bicol leg nila nung nakaraang June, di sana hands-on ako mismo ang magsasabi kung gaano. Dahil talagang hindi ko pakakawalan na itanong sa kanila ang mga importanteng tanong na gusto ninyong marinig. O, diba? And ang reason nga natin napulot dyan or nabalitaan dyan, si Stel, kamakailan lang, recently lang, days ago, yung Tagalog version, kinanta niya yung Tagalog version nung Make Your Garden theme song na pinasikat ni Josh Santa Ana nung araw, yung Can't Help Fallen. And yun na. Yun ang pinag-usapan at nag-viral naman ngayon. And again, with all due respect sa mga nag-aaway-away, sabi ko nga sa inyo, kung bloom kayo o fan kayo ng ganitong grupo, BGYO, at kung ano pa man mga ibang, supportahan, keep on supporting them na to the point na talaga mai-inspire sila at mai-inganyo rin na alam mo yun, ipakita yung klase ng professionalism at saka yung pag-display ng talent na na-appreciate hindi lang or ina-admire hindi lang sa Philippines kundi maging sa labas ng Pilipinas, global. Kasi alam mo naman, sinasabi bilang tayo ay mga sinasabi nung araw hanggang sa mga kasalukuyan, mayroon pa rin mga nagdi-discriminate sa lahi natin bilang mga Asians. Pagdating kasi doon sa mga lugar na mayroong mga puti, mga talagang sinasabing mga lahi na talagang nangingibabaw sa mundong ito, the fact na sila yung nagkukwento at nakaka-appreciate sa klase ng talent ng SB19, mapapapalakpakan na naman ito. Palakpak! Yeah, mapapapalakpakan ng gusto. Kasi nagiging karagdagang pride yun sa atin na itong 5 members na to ng SB19, and again, with all due respect, na hindi pinagbabago ng kanilang kasikatan at kung ano man tinatamasa nilang mga yaman na I'm sure ay napaghahati-hatian accordingly, binabahagi rin nila at ibinabalik. Ang ganda lang, ang saya lang. And hopefully, kasi ako nga sabi ko nga din, marami na rin ako nakita mga celebrities, grupo man yan or individual na, alam mo yun, pag nakakatikim ng ganyang klase ng kasikatan, ay pinagbabago. Pero sa ngayon, as of now, at least sinasabi natin, very consistent sa pagiging mabait, pagiging accommodating, marespeto, disiplinado, ang grupo na yan. At sana nga hindi sila paghiwalayin or hindi magkaroon ng pagkakataon na masira sila dahil lang sa mga intriga at mga paninira na alam nilang hindi makakatulong. Kasi bilang nag-train naman sila ng mahabang panahon bago mag-pandemic, nung pandemic, at itong mga tinatamasa na nilang kasikatan, I'm sure isa yan sa mga na-master nila yung maging, ituring nilang isa't isa na magkakapamilya, magkakaibigan, kapuso, kapamilya, kadugo, kapatid, etc. Na syempre may mga tampuhan din siguro, may mga konting sigalot, but at the end of the day, laging nagkakausap dahil may common vision sila or may common goal sila na maghatid at ipakita sa mundo ang klase ng kanilang mga talent sa pagsasayaw, pagkanta, pag-compose ng song at pag-perform. At higit sa lahat, siguro pinagdarasan natin dito sa Ambeta World Channel na mag-evolve din ang kanilang mga advocacy na mas marami pa silang ma-inspire, matulungan ng mga programa na makakahubog sa personalidad at katauhan ng hindi lang ng isang Pinoy kundi ng ibang lahi din. Kasi right now,
mula sa pinakamaliit na bata na nakikita ko na nagsasayaw ng mga dungka, gento, dam, etc. at kung ano-ano pa, hanggang sa mga kagaya namin, mga senior citizen na na-appreciate at ina-admire sila, ay bongga naman talagang pamapalakpak ang talagang gusto natin ibigay sa kanila. O diba? And on that note, yun ang pakiusap namin dito sa Unbearable Channel. Iwasan masyadong pagbabash sa mga ganitong klase, mga nag-i-inspire talaga sa atin at nagbibigay ng magandang halimbawa, dahil ang SB19 ay nandito po para, hindi lang makatulong sa ating mga emosyon, sa ating mga utak, hindi lang makatulong sa identity natin bilang mga Pinoy na magagaling, hindi lang mag-angat ng ating kakaibang kultura at turismo na rin at the same time, kundi talaga mag-represent sila ng mga totoong kaugalian, totoong kustumbre, totoong pagiging isang tao in general. Oh, I know that. Ang saya, no? Ang lalim lang. And on that note, congratulations ulit at good luck sa ongoing na tour, world tour na ginagawa. Sabi ko nga, may Canada leg sila. Saan pa ba yun doon? Dubai, California, Hawaii, Singapore, na as of now, binabalitang sold out na mga tickets at ini-enjoy na mga hindi lang ng mga kababayan natin nakakanood sa kanila doon, kundi maging ibang lahi na na-appreciate sila. Dahil naman talaga, talent kung talent din lang ang pag-uusapan. Iba ang SB19. Wala pa rin makakapagod. Nag-iisa kayo lahat. Congratulations at mabuhay po mga ka-18 at kamahalima dito sa Unbearable Channel. Shout out sa mga kaibigan at sa mga nanonood, mga bashers, behave.